20 senador nga po ang bumoto na guilty, si Chief Justice Renato Corona, at narito po ang mga paliwanag nila sa kanilang ginawang boto. This willful and deliberate omission, together with the magnitude of the amounts involved, amounts to culpable violation. The defense main objection doesn't sound acceptable. It rings hollow to me. I find the respondent guilty. Hindi ko po matanggap ang interpretasyon ng pinakamataas na hukom ng ating bansa na yung $2.4 million ay hindi kailangan ideklara sa SALN. Hindi ko po pwedeng matanggap na isang public official sa isang simpleng ploy o paraan na i-convert niya ang kanyang pera sa dolyar ay pwede na niyang hindi ideklara sa SALN. If your client cannot explain, I cannot abstain. If you did not disclose, we have to depose. Guilty with the penalty of removal from office. Pag nawala po ang tiwala ng taong bayan, dapat po bumaba na sa pwesto. I find the respondent guilty. He has lost his moral fitness to serve the people. He has betrayed the public trust. He cannot be Chief Justice a minute longer. I find the respondent guilty. Kung di natin pinapalusot si Chief Justice Corona, pues tayo din wag nang magpalusot. On Article 2, I find for the complainants and render judgment against the respondent, Chief Justice. Wala akong pag-aalinlangan ngayon na ang nasasakdal ay nagkasala at lumabag sa itinadhana ng ating saligang batas. Sa wikang Ingles, in my eyes, he is guilty. Anumang pagbaluktot dito ay paglabag at pagbabastos sa pinakamataas na batas ng bansa. The Constitution above all. Ito ang hatol ko. Ang nasasakdal na punong mahistrado ng Korte Suprema ay hindi na po karapat-dapat sa pagtitiwala ng sambayanang Pilipino. Mr. President, I vote to convict the accused Chief Justice of the Supreme Court. Bumalik na siya dito sa atin, sa piling ng taong bayan, para maranasan niya ang bunga ng kanyang pagkukulang. Sambayanang Pilipino, ang hatol ko po ay guilty. What is the difference between 3.9 million and 2.4 million US dollars? Between 91 million pesos and 80.7 million pesos? My answer is a lot of money. I therefore find the respondent guilty as charged. Sa ating mga kababayan, anong sasabihin ni Lito Lapid na hindi marunong mag-English, na hindi kaalam sa batas? Ano kaya ang magiging desisyon? Didesisyonan po ang kataas-taasang hukom ng isang high school graduate lamang. Malinaw na si Chief Justice Corona ay lumabag sa batas. Hindi po ako pwedeng magsalita ng Republic Act dahil hindi maniniwala ang tao sa akin. Hindi po ako nagmamarunong dito. Ang ginagamit ko lang po dito, konsensya. Representante ng masa, awang-awa po ako sa kanya. Akala ko totoo sinasabi niya. Hindi pala. Mas pinaniwalaan ko pa si Congressman Pariñas nung nag-PowerPoint dito. Ngayon, ang sinasabi niya ay isang pizza pie. Pasensya na po. Pasensya na po. Ang hatol ko sa inyo, guilty. Ang tumawag sa aking pansin. Ito po yung kaso ng isang kawani ng hudikatura. Isang interpreter sa Regional Trial Court na siyang tinanggal sa serbisyo dahilan sa hindi niya nadeklara ang kanyang negosyo sa palengke sa kanyang SALN. Wala po akong nakikitang dahilan para po hindi ipatupad ang parehong batas na ito sa isang punong maestrado. And in Thomas Jefferson's own words, and I quote, "It is certainly for the good of the whole nation to deal law
and justice to all by the same rule and the same measure. If we acquit the Chief Justice, we would tragically lift the floodgate for public suspicion and widespread distrust on the highest institution of our judicial system. We also lower the bar of public accountability. I therefore vote for removal from public office. I vote to convict. We should not penalize the poor man for stealing a bicycle, but rule that the rich man must first steal a Mercedes before he is subjected to a similar penalty. I therefore find for the people guilty on Article 2. Ito ba ay minor na kakulangan lamang? Dapat bang 100 bilyon ang hindi idineklara para maging mabigat ang kaso? At kung sa malinis na paraan nakuha ang mga ito, ano ang masama na ideklara niya lahat? Dahil wala naman siyang itinatago. Di dapat ikaila kung walang tinatagong masama. Base sa ebidensya, maliwanag na nagkaroon ng sistematikong pagtatago ng ari-arian, sistematikong pagtatakip sa tunay na halaga ng mga ito. Kung kaya niyang ipagkait sa mismo niyang kamag-anakan ang kanilang ari-arian sa Basa Gidote, gayong 100 milyong na pala ang kanyang cash, siya ba ay dapat pagkatiwalaan sa loob pa ng 6 na taon? Kung kaya niyang ipakita ang kawalan ng respeto sa 23 senador nung siya ay nagtangkang mag-walk out, na sa aking paniwala ay napigil lamang dahil sa mabilis na kilos ng ating mahal na Senate President. Ginawa niya ito sa harap mismo ng lahat ng media at buong bansa. Paano kaya ang pagtrato niya sa maliliit nating mga kababayan na hindi mga senador na dumudulog sa kanyang tanggapan? Siya ba ay mapagkakatiwalaan pa ba na rumispeto sa maliliit nating mga kababayan sa loob ng 6 na taon? Dapat po siya managot dahil siya po ay nagkasala sa kanyang mga labi na mismo nang galing na nararapat siyang makonvict at masibak sa pwesto. The vote to convict is a vote to defeat abuses and excesses in government. Kung ayaw mong ilahad ang tunay mong yaman, huwag kang pumasok sa gobyerno. Tayong lahat ay pantay-pantay sa ilalim ng batas. Ang batas para kay Juan ay batas din para kay Renato. Therefore, the Senator Judge finds the respondent Chief Justice Renato C. Corona guilty. The undeclared assets are so huge, 50 times more than what he declared in cash, that they cannot be brushed aside as innocent exclusions. The very same Constitution that he had sworn to obey and uphold makes it mandatory for a public officer like him to submit a true declaration under oath of his assets, liabilities, and net worth. Thus, I vote guilty. Bilang pinakamataas na mahistrado ng bansang ito, ang kanyang panunungkulan ay dapat walang bahid kahit katiting dahil sa mandato ng kanyang katungkulan at kahalagahan ng kanyang posisyon. In the end, I arrive with the conclusion that through his own direct admission, the Chief Justice failed to properly disclose all of his assets in his SAL-N. I prayed hard for divine providence and guidance in this one great decision of my life, Mr. President. Napakahirap man, alang-alang sa pagkakaisa at paghilom ng ating bayan, alang-alang sa pagpapatibay ng mga institusyon ng ating pamahalaan, alang-alang sa mga darating pang henerasyon at ang ating kinabukasan, I find Chief Justice Renato C. Corona
guilty. Ang tunay na hukom sa paglilitis na ito ay ang taong bayan. In my conscience, Mr. President, I have heard their decision. And for them, I vote guilty. My verdict is guilty. A conviction signifies that transparency and accountability as principles in governance take precedence over legal technicalities. Naniniwala ako, mabuting tao si CJ Corona. Subalit, dito po sa issue ng FCDO account, nagkamali po siya rito. Naniniwala po ako na dapat pantay-pantay ang implementasyon ng batas na ito. Mayaman man o mahirap, miyembro man ng Korte Suprema o pangkaraniwang mamamayan. Kaya po ako ay bumoto ng guilty. Tatlong senador ang bumoto ng not guilty. At narito naman ang kanilang mga paliwanag. We are one step from violating the Constitution. This is not justice, political or legal. This is certainly not law. For sure, it is not the law of the Constitution. It is only naked power, as it was in 1972. When soon we shall stand before the Lord, I vote to acquit. I am insulted by the way your minds run. I am deeply disappointed that on at least 3 occasions, the prosecution claimed that these documents came from an anonymous source. Strike me dead. 3 times is just too much coincidence. Are you for real prosecution? Why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? Bawat isa ba sa inyo? Walang sala tungkol sa SALN? Bigyan niyo ako ng isa pang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng isa pang buhay at imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado at sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbestigahin ko. Would you be very surprised if I say that I vote not guilty? When the furor has died down and this political storm has subsided, I know that like Lady Justice, we shall find solace in the fact that this decision, though maybe not popular, was fair, impartial, and just. I vote to acquit the Chief Justice of the Supreme Court.